Ayun mga karyak, magandang umaga at magandang araw sa inyong lahat. Panibagong araw na naman, panibagong video at reaksyon. Ang panunurin natin ngayon mga karyak ay yung tungkol pa rin doon sa mainit na usapin, no? Ito na may tungkol doon naman sa legalidad ng pagkaka-aresto kay former President Rodrigo Duterte, no? At yung mga kini-question nila na kung ito ba ay pwedeng pauwiin at kaya bang gawa ng paraan ng gobyerno natin na kailangan mapauwi ang dating presidente, yung kanilang mga pinail na petition. So dito mga karya, panurin natin yung mga legal expert, no, yung mga dating ICC judge, para malinawan tayo sa mga naririnig natin ng mga usapin, no, tungkol sa pagkaka-aresto, kung ito ba ay bawal, kung ito ba si dating Pangulong Duterte ay pwedeng makauwi, no. So makikinig tayo o titingnan natin yung mga explanation ng mga legal expert talaga. So simulan natin mga karya. Criminal Court says former Philippine President Rodrigo Duterte is now in its custody after he arrived at a detention center in the Netherlands. Mr. Duterte was arrested on Tuesday and has been accused of crimes against humanity linked to his war on drugs. Now, the court alleges that he created, funded, and armed death squads that kill supposed drug users and dealers from his time as Davao City mayor until he was president. In the video message released on Facebook as he arrived in the Netherlands, Mr. Duterte said he would take responsibility for the actions carried out by law enforcement officials while he was head of state. The Philippine president's office says Mr. Duterte could face up to 30 years or life in prison if he's found guilty. Mr. Duterte withdrew the Philippines from the ICC in 2019, but the organization says the crimes he's charged with took place while the country was a member. It says he will make an appearance in court in front of a judge soon. Well, the International Criminal Court is a court of last resort for the most serious international offenses. It handles allegations of war crimes, crimes against humanity, genocide, and aggression. Now, the ICC requires its signatories to arrest and hand over any individual subject to an arrest warrant if they set foot on their territory. But it's difficult to enforce as the court doesn't have a police force and relies fully on the cooperation of member states. Since it was established in 2002, the ICC has issued 60 arrest warrants and convicted 11 people. But many suspects are still not in the court's custody, including Russian President Vladimir Putin. US and China are well. Now, Duterte withdrew the country from the court back in 2019. Supporters of the former leader say this means the ICC has no jurisdiction to put him on trial. But judges who issued his arrest warrant say the alleged crimes he's charged with happened before that withdrawal. For more insight, let's speak to Raul Pangalangan. He is a former judge at the International Criminal Court at The Hague from 2015 to 20... Ito si dating ICC judge, no? Si Attorney Panglangan. 2021. He's also Professor of Law at the University of the Philippines. Professor, thank you so much for joining us on the show. Good morning. I want to start by asking you to tell us Professor, thank you. I want to start by asking you to explain to us very briefly and as simply as you can what happens next, because presumably he's not going to go straight to trial, right? That is correct, Arnold. The first, in the next, 48 to 90 hours, Duterte will have to be presented before the pretrial chamber. The next stage will be what we call the confirmation of charges. And it is expected that his lawyers at that stage will raise many of the objections that you mentioned earlier, saying that the court has lost jurisdiction over the case, etc. So that is the next stage, Arnold. Professor, as we speak, I understand that a number of petitions and motions have and will be filed by Duterte's family and supporters at the Philippine Supreme Court to press for his release.
or as you mentioned, to ask for the case to be heard in the Philippines. How does the ICC handle rulings that may come its way, from courts like the Supreme Court of the Philippines, and Panglangan. also issues of jurisdiction? Does it have Panglangan. the latitude to Professor ignore them, for Panglangan. example? You have raised very interesting points, Arnold. First of all, in my years in the court, in all the cases I've handled, I have not encountered a similar situation. But I don't think it is for any domestic court to order the ICC to release a prisoner already within the jurisdiction of the court. In other words, accused over whose person the court has acquired jurisdiction. So sure, there are proceedings in Philippine courts. And I imagine the Philippine courts will entertain the proceedings. I imagine they will hold hearings. I think they are now in the process of planning that. But at the same time, in the end, the ICC has acquired jurisdiction over the accused, former President Duterte. And if I go by the record of the court, it will proceed to hear the case all the way to trial and up to the moment of decision of whether to acquit or to convict him. So the two proceedings, those before the ICC at The Hague and those in Manila can move forward, fine. But I think in the end, in terms of the proceedings in Manila, I don't think a Philippine court is able to order the ICC to release a prisoner. National Criminal Court says former Philippine President Ayun mga kareak, no, narinig natin yung isang magaling na UP professor, no, si dating ICC judge din siya, no, na ang sabi niya ay walang magagawa, no, talagang ang ICC ay magpuproceed talaga sa investigasyon ni Duterte kung siya ba ay guilty o hindi. So, isa lang 'yon mga kareak sa mga legal judge o mga dating humahawak sa ICC o nakaupo sa ICC na nagbigay ng kanilang prediction o legal advice, no? So, ngayon dumako naman tayo ngayon sa isa pang mga paliwanag tungkol lalo dito sa mga petisyon ng mga anak ni Duterte, sina Katie Duterte, Baste at si Pulong, no, kasi nag-file sila ng petition for habeas corpus, no, para daw mapauwi ang kanilang tatay. Gusto nila yung mismong gobyerno ang gumawa ng hakbang para si dating Pangulong Duterte ay mapauwi raw. So, panoorin muna natin mga kareak para makarinig pa tayo ng iba pang mga explanation tungkol sa mga legal batas na pairalin para lang magawa yung tamang paglilitis kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. At mapapanood din natin dito yung pamumukpok ni ni yung kanyang asawa. Sino ba yung asawa ngayon ni Duterte na si... Panoorin natin mga kareak. Makikita natin. When you can arrest me tomorrow, I have to go home and pack up and get back to work. That's the most decent thing to do. Yan ang pinaka-decent thing magawa mo. Sino ba ang mas mataas sa iyo? Kausapin mo. Okay, higher than you. Kuha ito noong March 11, araw na inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa arrest warrant para sa murder as a crime against humanity. Kaugnay sa madugong kampanya kontra droga kung saan mahigit 6,000 ang namatay. Ang kausap ng dating Pangulo, hepe ng CIDG na si Police Major General Nicolas Torre III. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Naku maniwala ka, hihilain ko yan. Hanggang sa Kung maririnig natin si General Torre, no, na kasi nga dito kinukuha niya na si presidente at talaga naman yung dating presidente. So lang talaga may mga humaharang, lalo tong asawa niya, si hindi ko mabanggit yung pangalan nito. At
Ayun nga, naririnig natin, no? Hihilahin ko yan, hihilahin ko yan. Pero dito, ang makikita natin, yung talagang pamumukpok ni, ito yung pinapakita ng video rito na may napukpok na pulis. Babaeng pulis ito eh. You have to kill me to bring me to him. It's not our intention, sir. Ilang sandali pa, iniwalay kay Duterte ang kanyang common law wife na si Hanelet Avancenia at anak nilang si Kitty. Please lang, please lang, please lang. Maawa ka na, alam mo, iyak ka, oh. Sige na, maawa ka naman. Sige na, maawa ka naman. Wala akong mama. Ayaw, gunita ko, mama. Hinihiwalay kasi sila, mga karyak. Parang magkasama sila, magkatabi sila ni Duterte, ni Rodrigo, no? At inihiwalay silang mag-ina. So parang nakikiusap sila na wag daw. Wag silang ihiwalay. Parang ganoon yung eksena eh. Di ba, Karya? Wag nyo. Ayaw, gunita ko, mama. Pati si Kitty pala. Hinihiwalay sa mama niya. Mama, tama na. Nang magkalayo ang mag-ina, Akin na yung anak ko, akin na yan. Akin na yung anak ko! Akin na yung anak ko, akin na. Halika dito na. Halika dito na. Akin na yung anak ko. Ito yung gusto nyo? Gawin na! Sir, Ha? luwag na konti. Ano yan, babae yan ha? Kasi perek na siya. may mga umaawat habang mainit ang sitwasyon. Relax. Sineseparate na. Relax. Ito yung gawin nyo? Ito yung gawin nyo sa kanya? Hanggang sa makikitang sumugod si Hanelet sa kinaroroonan Hanelet, ng kanyang ayun. anak at may pinukpok sa Kumukuha ulo. yung pangalan. Ayun, pinukpok. Patuloy na pumapalag si Hanelet. Kitang-kita. Nakakareact, paano yung ginawa? Pinukpok bigla. Hanelet. Yun, nababang. Bigkas ko rin yung pangalan niya. Hanelet. Ito yung gawin nyo? Ito yung gawin nyo sa kanya? Hanggang sa makikitang sumugod si Hanelet sa kinaroroonan ng kanyang anak at may pinukpok sa ulo. Boom! Ayun, no? Patuloy na pumapalag si Hanelet. Yan mga ganun na react. Expected video yan. Kalma na, ma'am. Ma'am, tama na yan, ma'am. Tama na. Dami-dami Mahirap hawakan yan. nyo ko. Ayon sa Mahirap PNP. hawakan talaga kasi babae sila, no? Mahirap hawakan. Eh. Kahit pulis ka eh, pag mga ganyang eksena, siyempre, mag-aalang ang hawakan niyang mga yan kasi babae yan. Mahirap. Buti nga, mahaba pasensya ng mga pulis, di ba? Cellphone ang pinupok sa babaeng pulis na miyembro ng Special Action Force. Nagtamo siya ng malaking bukol sa Ma'am, tama na yan, ma'am. Tama na. Dami-dami na yung hawakan nyo ko. Ayon sa PNP, cellphone ang pinupok sa babaeng pulis na miyembro ng Special Action Force. iPhone pa siguro yun, Nagtamo siya ng mabigat, malaking bakal bukol yun, sa no? ulo. Siguro iPhone pa yung pinampukpok doon. Bakal yun, no? Ay, nako. Talaga naman. Kaya sasampa si Bukol ka Hanelet talaga dyan. assault Oh. ng PNP. Pinukpok po yun ng cellphone sa ulo at napakalaki po ng bukol ng pulis natin, dinala po yun sa hospital. Lahat po ng pagmumura, lahat po ng paglalait ay tinanggap po ng mga kapulisan during that time. Ayon sa PNP, sasampahan din ang reklamong obstruction of justice si Executive Secretary Salvador Meljaldea dahil sa tangka-umanong pagpigil sa mga pulis na kunin si Duterte. Dagdag Ito yung inaaresto ni Torre na biglang lumakad palabas, no? Ito yun. Si Meljaldea. ni Torre. Physical po ay itinulok ako ni Hanelet. Meljaldea. Tinabig niya ako. At malakas ang pagkatabig niya. Nung nagkasalubong kami sa hallway. Nasa video naman, minura ako ng kanyang anak. At mismong si Presidente Duterte ay niremind niya ako, magre-retire ako. At aasuntuhin ako ng kanyang mga anak at ang kanyang mga kamag-anak after my retirement, even before my retirement. Kita mo yung pag-amin ni Torre, no? Pati kahit sa ganong sitwasyon, no? Nagawa pa rin magbanta ni dating Pangulo, no? Na magre-retire daw siya.
babalikan siya ng mga anak ni Duterte. Ito si Torre, no? Babalikan daw ng mga anak ni Duterte kung sakasakali. Kaya dapat parang gusto ni Duterte maging mahinahon siya. Ayaw, kumbaga, wag mong gawin yung trabaho mo dahil balang araw magre-retiro ka, tapos yung mga anak ko nandyan, habulin ka naman, didimanda ka o ano man yung gagawin nila. Yun yung gustong palabasin, no? Tinrete niya ako. Sinusubukan namin kunin ang panig ni Mijaldea, Hanilet at Kitty Duterte tungkol dito. Para sa GMA Integrated, yun sa ICC Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti, maaaring susunod na ipapaaresto si dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa, na nauna nang sinabi na handa siya sa pag-aresto. Pati si dating PNP Chief Oscar Albayalde na hinihingan namin ng pahayag. Ang kumbaga malinaw, may susunod at hindi kailangan na matapos ang trial ni Duterte o may kailangang substantial na mangyari bago matukoy ang mga susunod or co-perpetrators. Pinagpapaliwanag ng Korte Suprema ang ilang opisyal ng gobyerno sa loob ng 24 oras kung bakit hindi dapat pagbigyan ang mga petisyon para sa writ of habeas corpus ng 3 anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay po yan na magkakahiwalay na petisyon na inihain kahapon ni Davao City Congressman Paulo Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte at Kitty Duterte. Ang hiling nila, utusan ng pamahalaan ng Pilipinas na ibalik at iharap ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ipagbawal ang pakikipagtulungan sa ICC. Kasama sa pinasasagot ng Korte sina Executive Secretary Lucas Besamin, DILG Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Police General Romel Marbil. Ayon pa sa Korte, pagsasama-samahin ang petisyon ng magkakapatid. Wala pang tugon dito ang mga respondent pero nauna nang ng Pangulo. Hihilingin ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantala siyang makalaya mula sa detention center ng International Criminal Court. Saksi si Ian Cruz. Itong hinihiling nila talagang malabo, no? Kasi kahit sa kaya nga minadaling ilipad diyan doon si dating Pangulo, no? Kaya nga inilipad diyan sa Netherlands agad. Kasi magkaiba na tayo ng batas. Pagdating doon, walang magagawa yung sinasabi nila na hinihiling nila na mapalaya pansamantala. Magkaiba, iba ang batas sa ibang bansa, iba ang batas ng Netherlands. Kaya nga talagang minadali yan na mailipad agad para wala nang makakahadlang sa investigasyon ng ICC. Ito yung pangyayaring yan. Sa iba't ibang panig ng bansa, patuloy ang pagtitipon ng mga taga-suporta ng dating Pangulo para ipanawagang ibalik siya sa Pilipinas. Habang nakakulong ang dating Pangulo sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands, ang kanyang legal team dito sa Pilipinas patuloy ang paghahanda. Sabi ng kanyang dating Labor Secretary na si Attorney Silvestre Bello III, kabilang sa mga kasama niya sa pulong para sa pagdepensa ng dating Pangulo, sina Attorney Martin Delgra, Attorney Israelito Torion, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Fred Lim na kaklase ng Pangulo, at Attorney Cesar Billy Dulay na dating Commissioner ng BIR. Naunguna rin sa team nila si dating Executive Secretary Salvador Mijaldea na kasama ng dating Pangulo ng ibiyahe papuntang Netherlands. Sa paliwanag ng law expert na si Attorney Ralph Sarmiento, Dean ng University of St. LaSalle College of Law, magkaiba ang jurisdiksyon ng bansa sa International Criminal Court o ICC, maging ang umiiral na international at domestic law. Dagdag pa ng eksperto, maaari lamang makauwi ang dating Pangulo kung mapapawalang sala ito sa kaso sa ICC. If, for example, the legality of the arrest is challenged before the Supreme Court, and even in the eventuality or assuming that the Supreme Court will declare it unconstitutional, that does not technically affect the jurisdiction of the International Criminal Court once na-surrender na po si former President Duterte sa jurisdiction ng International Criminal Court. So yung Supreme Court po natin, hindi naman po pwede na that they will order the International Criminal Court to return or to surrender back Duterte to the jurisdiction of the Philippines. So hindi rin po pwede yun. Rest.
He's facing charges of crime. Yun yung sinasabi natin mga karya, paliwanag ng isang legal expert, no, legal professor, no, na ang jurisdiction doon sa Netherlands at saka sa Philippines ay magkaiba. Kaya yung ginagawa nilang petisyon, walang walang mangyayari diyan sa kanilang petisyon. Ayon doon sa mga legal expert, no? Kasi nga naman, hindi naman tayo pwedeng mag-utos talaga eh. Tayo Pilipinas, uutusan natin yung ibang bansa para ibalik yung nahuli nila. Anong kakayahan ng Pilipinas? Anong batayan ng Pilipinas na mayroon ba tayong international na kasunduan pagdating sa ICC na kapag ang ating kababayan once na kinasuhan at nakuha nila, pwede tayong mag-utos na pwedeng ibalik. Wala, magkaiba kasi ng batas, magkaiba yung ating batas sa Pilipinas at yung international, yung ICC, no? Iba yung kanilang pamamalakad at wala tayong magagawa once na nadampot ka na. So ito pa mga karyak, ito yung magdadagdag ng ating kaalaman na yung ginagawa nilang petition ngayon, yung mga usapan na kaya nilang utusan ng ating gobyerno para ibalik nila yung nakuha na o na-detain na ng ICC. So, mayroon pang mga legal expert dito na maririnig natin kung ano pa rin yung kanilang mga paliwanag. Against humanity for his war on drugs. The International Criminal Court says thousands were killed under his watch. So how will this play out domestically? This is Inside Story. Once the most powerful man in the Philippines, Rodrigo Duterte is taken away as a prisoner. He was arrested by police after returning from Hong Kong and left Manila on Tuesday. Duterte is set to stand trial at the International Criminal Court in The Hague. In a message recorded before his departure, Duterte said he's being deprived of his legal rights. So, what is the law and what is the crime that I committed? During his time in office, Duterte led a controversial war on drugs. The ICC warrant accuses him of crimes against humanity for extrajudicial executions. Police records show more than 6,000 people were killed. Some say the death toll is much higher. His legacy divides the Philippines. His actions were condemned by many, but others support his tough stance on crime. When he was president, things were peaceful. There was less crime and there was order when he was in power. He did not deserve this treatment. I think the arrest was the right action for the people who wanted justice for the deaths of their children, to get peace for those who were killed. Duterte's arrest is a win for the ICC, but there are questions over its jurisdiction. The Philippines withdrew from the court in 2019, but the ICC insists it can still prosecute crimes committed before that date. There are also questions about the role domestic politics play. Ito yung isa sa paninindigan ng ICC na nung ginawa talaga ni Rodrigo Duterte yung kanyang war on drug, doon sa mga nagkaso sa kanya, yung human rights, nung 2017, ay miyembro pa tayo. Kailan lang tayo bumitaw, pero ang kaso ay naipile na sa kanya bago tayo bumitaw bilang umalas pagiging miyembro ng ICC. So, ito yung mariing inulit-ulit na sinasabi ng ICC na maari siyang arestuhin dahil nga ang ginawa niyang kaso against humanity, yung pagpatay, no, murder kasi to eh. Marami siyang pinatay dito. Nangyari 2017 habang tayo pa ay miyembro. So yun yung ginigiit ng ICC. Kaya siya pwedeng hulihin. Sige mga karya. Late in the arrest. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them, and we lived up to those commitments. An alliance between two political dynasties, the Marcos and the Duterte family, has broken down.
President Ferdinand Marcos Jr. and his allies are trying to impeach Duterte's daughter, who is vice president. Marcos' decision to execute the ICC's warrant has allowed him to weaken a political opponent. Duterte has left the country he once ruled, uncertain if he will ever return. A man once thought untouchable will now have to answer the charges against him. Vincent Monaghan, Al Jazeera for this. I mean, Duterte, the court have been looking at him for a very long time. Was he even on the radar when you were the chief prosecutor? No. Philippines joined the court after. What is interesting for me is there is a emerging global order system because Duterte flew to Hong Kong, and then when he went to immigration, people realized, oh, there is an arrest warrant against him presented by Interpol. Ito dating ICC prosecutor din ito, mga karyak, no? Dito natin malalaman pala, ito si Duterte nung nagpunta ng Hong Kong. Sa Hong Kong pa lang pala, yung ICC ay nag-red notice na sa immigration ng Hong Kong na hulihin si Duterte, no? Doon pa lang pala habang nasa immigration siya ay nalaman na ng immigration at inuutos na ng ICC na pinapahuli. Ngunit ang ginawa ng Hong Kong, pinauwi lang siya. Hindi ginawa ng Hong Kong authority na siya ay hulihin, kundi siya ay pinauwi. Ito yun, mga karyak. Dito natin na malalaman na ang ginawa pala ni Duterte sa Hong Kong, although mayroon nga silang political rally doon, pero nung nagpunta na siya sa immigration, nagbigay alarma na ang ICC na dapat si Duterte ay may warrant of arrest na at kailangan siyang hulihin. Kaya ang ginawa na lang ng authority, Hong Kong authority, ay pinauwi na lang siya ng Pilipinas. So Interpol notified a red notice to Hong Kong authorities to arrest him. Hong Kong authorities sent back to Manila, but then in Manila, he was arrested and sent to the International Criminal Court. So that was a system. It's a police judicial activity, not political interference, and it's working. It's fascinating for me to see that in a world, chaotic world, suddenly there is law and there is. Well, I certainly agree. It was a pleasant surprise for us, of course, and infuriating, on the other hand, for his supporters. From on the side of the victims, we have long awaited this warrant of arrest. Ito the moment it came, of course. Ito si Katrina Conti. Siya pala ang humahawak ng siya yung humahawak ng human rights, no? Yung mga nabiktima ni Duterte. Siya yung kumbaga siya yung nangunguna para susuportahan sila. It was a different experience altogether to really see Duterte, the most powerful person in the Philippines, and for a time even in Southeast Asia, being taken and arrested by the same people he had earlier commanded. So it was surreal, but at the same time empowering for the victims. Do you think? So para kay Cristina Conti, ito ay isang tagumpay, no? Kasi siya yung pinaka-legal counsel ng mga biktima ni Rodrigo Duterte doon sa war on drug. So isang matagumpay na hakbang ito ng ICC pag-aresto kay Duterte dahil nga siya ang may hawak doon sa mga biktima. Well, I don't know. And people have been debating whoever advised him to do so. He went to Hong Kong to campaign. And there was a campaign activity, there was a kind of a rally or a Thanksgiving activity on Sunday. He had the opportunity to come back on Monday, and there were rumors that he had asked for China's protection, that he had wanted to go to the mainland, that he wanted to remain in Hong Kong, but had been declined. So he had to go back to the Philippines latter part of the week. And so we saw this arrest in the Philippines, and surprisingly, the president, Marcos, who used to be best friends with him, that's what they called each other, and who was the running mate of the president's daughter, or rather Duterte's daughter,
pulled through with his promise that he will cooperate with the court. Originally, the stance of the Philippine government had been firm. They will not cooperate the court. They will not recognize the jurisdiction of the court. However, eventually, it eased up. They softened on their stance. Also affected by the so-called breakup of the tandem of Duterte and the younger Marcos. This will be taken to the Supreme Court. Duterte supporters will have rallies and they will delay this and all. But that's not what happened. I think they got completely outsmarted by the Marcos administration, which was prepared to prevent Duterte from coming back to the country and rallying support, and prepared to whisking. Yun nga sinasabi natin na ito mga karyak, no, na yung ginawa talaga ng gobyerno natin ay isang strategy talaga para maiwasan yung magulong pangyayari pa. Kasi kung hindi nila ito ginawang pagpapalipad agad-agad, magulo mga karak. Malamang tayo ngayon na puro rally kabilaan, ano. Buti nga ang pagrarally nila ngayon ay doon lang sa Davao. Pero dito sa Maynila, wala silang ginagawa masyado. Kung mayroon man siguro, hindi pa lang natin nababalita, ano. Pero yun yung purpose talaga kung bakit lipad agad. Away as soon as possible to The Hague. I think that was something that came as a shock to a lot of us who have been observing, to be honest, a quite conflict avoidant Marcos administration, which has been very wishy-washy on the status of their cooperation with the ICC, not to mention wishy-washy on the status of the jurisdiction of the ICC, which I think any reasonable legal expert or observer knows that the jurisdiction issue was resolved a long time ago. Christina, if you can pick up the crimes that he is accused of. Sorry, Luis, go ahead. If I make to clarify the point that he made, very important point. Normally, there are extradition trials and should be in Philippines, but with the International Criminal Court, the process is different. That's why Philippine lawyers don't know it very well. The process is called surrender. So with the International Criminal Court, you don't need an extradition trial. The police arrest him and the country surrender him to the ICC. That's it. Very simple, no extradition trials, no national intervention. And now, the only authority to decide on the future of Duterte are the judges on the International Criminal Court. No one else. Philippine Supreme Court can do. So, yun na mga karyak, no? Malino yung binanggit ng dating prosecutor, no, ng ICC, no, na kapag ang Interpol daw o ICC nagbigay ng warrant of arrest, yung kanilang pulis, no, Interpol, talagang dadamputin ka kaagad at hindi pwedeng mag-intervene ng national kagaya natin, no? Kung sa Pilipinas sila pupunta at maghuhulihin, siyempre, mayroon ng timbre sa administrasyon, pero hindi pwedeng kapag ikinasa na ang pag-aaresto nito, hindi na pwedeng makialam talaga ang national, no, yung ating gobyerno. At once na hawak na nila, wala nang magagawa talaga, wala na tayong kakayahan para hugutin uli o ibalik uli. Kailangan litisin na, kailangan simulan na agad nila. Ganun sila, no? Ganun yung kanilang pamamaraan. Yun nga sinasabi niya na yun yung hindi natin alam na batas ng ICC na kapag sila ang nagbigay na ng arrest warrant sa isang may akusado, no? Wala na tayong ibang bansa na pinagdalhan ng warrant, wala na tayong magagawa kundi makipag-cooperate sa kanila at hindi na natin pwedeng pakialaman yung kanilang gagawing trial. Yun yung pinapaliwanag ng isang dating Chief Justice o prosecutor pala ng isang dating prosecutor ng ICC. So, yun lang mga karyak, nalinawan tayo, no, na ang mga ginagawang protesta ngayon o petisyon ng mga kampo ni Duterte, ilan man yung abogado niya, 5 ba yung abogado niya? Si Torion, si Bello, sino pa yun? Maaari lang silang pumunta siguro doon at magbigay ng kanilang hinaing. Pero malinaw naman na sinasabi rito na wala nang magagawa.
yung kanilang petisyon. Kahit yung request nila sa gobyerno ngayon, na sinasabi nila na kasalanan ng gobyerno dahil inarrest ng illegal yung si Duterte, kaya kailangan ang gobyerno daw ang gumawa ng paraan para maibalik, no? Pwede ba naman yun na utusan mo ang gobyerno para wala nang kakayahan, malinaw ng paliwanag ng mga eksperto doon sa mga naririnig natin na mga inaakusa nila sa gobyerno, no, kung paano hinuli si dating Pangulo. Wala nang magagawa. Kumbaga, tuloy ang trial at walang makakahadlang nito. So, hanggang doon lang mga kareak at maraming salamat. Please paki-like and subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli mga kareak.